Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Biyernes, February 23, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanatay 5, mga talatang 20 hanggang 26. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng Simbahay 2024. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Mga katagang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tinuturuan kasama ang kanyang mga alagad at mga taong tagasunod sa kanya, na may mga panahong hindi maiwasan na meron din tayo nakakagalit, may mga nakakaaway, mga hindi nakakasundo, pero sinasabi ng kautusan, sinasabi ng Biblia na tayo ay dapat nakikipag-ayos, dapat tayo nakikipagkasundo, sapagkat hindi makakabuti ito sa atin, lalo pa tayo mga mananampalataya at Kristiyano. Ipinaliwanag ni Jesucristo na mataas ang batayan ng tamang pakikipag-ugnayan at pagsamba sa Diyos. Tama yon. Hindi rin natin papakinabangan ang anumang paglilingkod natin, paghandog natin sa Diyos, kung hindi natin maaayos ang ating kapwa, kung hindi tayo makikipagkasundo sa kanila. Nilalayo ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mabuhay ng may magandang pagtuturingan sa isa't isa. Kapayapaan ang gusto ng Panginoon sa mga anak niyang itinuturing. Hindi lamang dalisay na handog ang ibig ng Diyos, ninanais din niya na dalisay ang puso ng maghahandog at sasamba sa Kanya. Parang sinasabing dapat walang lamang galit, sama ng loob, hinanakit ang nilalaman ng ating puso kung tayo ay maghahandog. Walang silbi at pakinabang ang lahat ng ating handog kung ang ating puso ay punong-puno ng galit, sama ng loob. Ang pagmamahal sa Diyos ay palaging katambal ng pagmamahal sa kapwa. Mahirap patunayan na mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin iniibig ang kapwa na ating nakakasalamuha. Tama. Ang karapat-dapat na handog sa Diyos ay isang pusong bukas sa pagpapatawad, wagas o wagas sa pakikipagkapwa, at handang magpakumbaba alang-alang sa pagtugon sa tawag ng pag-ibig sa lahat. Kaya napakahalaga na unahin nating linisin ang ating puso bago natin gawin ang paghahandog. Kaya mayroon pong panahon na ibinibigay sa atin na tayo makipag-ayos sa ating kapwa, sapagkat walang kabuluhan ang lahat ng ating gagawing sakripisyo at paghahandog kung mayroon pong galit sa ating puso. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye!